whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. Parang hinugot sa sci-fi movie ang naganap nitong nakaraang linggo nung mismong US Navy na ang nagkumpirma may mga nakunan at nakarating sa kanilang video na maituturing talagang UFO. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. Opo, UFO o Unidentified Flying Objects. Katulad na lang sa video na inilabas ng To the Stars Academy of Arts and Sciences kung saan makikita ang mabibilis na paggalaw ng hugis oblong sa kalangitan. Noong 2004, nakunan naman ang isang sensor na tila may tina-target. Ang nakuna namang video noong 2015, meron pang audio recording ng usapan ng US fighter pilots na nakakita raw ng UFO. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. Ayon sa US Navy spokesperson na si Joe Gradisher, itinuturing ang mga ito na UAP o Unidentified Aerial Phenomenon. Kung hindi talaga maipaliwanag ang nasa kalangitan, UFO ang tawag. Pero may ilan kasi na naniniwala na sakay-sakay nito ang di manoy mga alien mula sa ibang planeta. They are real. The only thing, hindi pa natin alam kung sino gumawa, saan galing. Kamakailan lang sa Quezon, nagsasampay raw noon si Marilyn nung nagkagulo ang kanyang mga kapitbahay. Nagkakagulo na dun nga sa may bundok na sa tingin ko nga po ay malaking bilog po na parang may buntot. Hindi mawari ni Marilyn kung ano ang lumabas sa kalangitan. Sabi na parang UFO nga. Pero siyempre, hindi pa naman po talaga kami nakakakita ng ganun. Ay di ako po ay kinakabahan. At baka nga po mamaya ay biglang makababa. Sabi po ng matatanda, pag bumaba sa lupa, ay di mananalasa na nga po yun. Nagpakita raw ito alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Maya't maya po akong lumalabas at sinisilip ko. Tapos maya-maya po, wala na. Napalitan na po ng makapal na ulap. Baka nga mamaya magugunaw na ang mundo. Talaga pong malaking masyado. Natakot ako, sabi ko baka higupin na itong mundo. Samantala, ang kagawad na si William, nakita rin ang tinutukoy ni Marilyn. Nasa loob ako ng barangay hall, naglilinis, tapos nakita ko nga yung mga tao naglalabas. Tinignan ko sa bintana, binidyo ko siya. Pagmasdang maigi. Ang kaulapan, tila naging isang malaking plato na meron pang parang buntot. Mabagal ang paggalaw nito. Meron ding iba pang napicturan ang nasa kalangitan. Ano kaya ito? Kung si Arnaiz ang tatanungin, isa raw itong UFO. Nakaikot siya, pero iba yung tingin ko sa kanya, parang may ilaw siya sa loob eh. Pero pag tinignan mo yung picture niya, meron siyang mga lights dun sa ibabaw. Parang yung bang pag nag-brake ka ng motor, napitik-pitik siya. Malaki siya. Isang building, mostly ipo-ipo siya talagang usually, umiikot siya sa lugar. Ayun naman, nakasteady lang siya. Pero taong 2014, may nakita na rin daw si Arnaiz na sa kanyang paniniwala, UFO rin. Una, isang maliit lang na dilaw, then habang nagtatagal, naging 3 siya. Kita ko yung pinto, may pinto siya sa baba. Ang duda ni Arnaiz sa pinakahuling nakita niya, Yung UFO, nagtaklob lang sa clouds. Kasi sabi nga ng matatanda, yung Banahaw daw is fuel station ng mga sasakyan na di na pangkarga. Isang oras naman mula sa Sariaya sa Quezon, ang bayan ng Sampaloc, kung saan tanaw ang Mount Banahaw. Matatagpuan dito ang sinasabing pahingahan daw ng mga UFO, ang Ciudad Verdadero. Nararamdaman ko, nakikita ko, lumilipad na may liwanag. Merong ganong biglang bababa doon sa lugar.
nakatakot ako. Nagtatago dito. Yung mga bundok, parang inaalon. Si Artemio ang nagmeme-ari ng pinaniniwalaang pahingahan o charging station daw ng mga UFO. Lumilipad na may liwanag. Yung place, doon nag-recharge yung mga UFO. Una raw nabili ni Artemio ang 40 ektaryang lupaing ito para gawing kapihan o taniman ng kape. Hanggang meron daw nagpaabot sa kanya ng mensahe. Ihandog mo na lang, develop mo na lang ang lugar na ito. Saan ako kukuha ng pera? Siya ang bahala. Simula noon, binayayaan ako. Kaya dinevelop na lang niya itong Ciudad Verdadero na sanktuaryo raw para sa spiritual seekers. Ayon kay Artemio, madalas daw magpakita ang mga UFO sa helipad o sa meditation area. At may ipinakita siyang pruweba raw. Mga litrato. Sa palagay ko, sila din yan to. Yung mga UFO din. It's more of because you're shooting in front of the light. And what's the light is yung sun natin. So yung glass natin medyo nag-clear yan. Nagkakaroon yan ng colors. The only way to have this kind of combination is through glass prism. Pwede rin siyang dumaan sa mirror or kinunan ba ito sa harap ng kotse. Sigurado ako, tuwid naman ang aking pag-iisip eh. Nito lang Miyerkules, may isa na naman di umanong UFO na nakunan daw sa bayan naman ng General Mariano Alvarez sa Cavite. Tingnan mo, laki na niya. Kanina ang liit niyan, be. Ba't parang iba? Nag-iiba-iba talaga sa kulay. Dahil malapit sa airport, inakala raw ng 15 anyos na si Christian na eroplano ito. Yun nga lang, mabagal daw ang galaw. Sobrang maningning, mailaw na mailaw. Doon pagkatapos po nun, parang hindi pa ako makatulog. Niisip ko pa rin po siya, ay baka UFO nga talaga yun. Simula noon, tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng gabi, wala na raw tigil na nagpapakita ang mga di umano'y UFO. Kaya nag-abang din ang aming team. Sa General Mariano Alvarez sa Cavite, meron din daw na huli cam na UFO. Tingnan mo, laki na niya. Kanina ang liit niyan, be. Ba't parang iba? Nag-iiba-iba talaga sa kulay. So yung nakita natin sa video, UFO siya talaga ang UFO. Hindi mo alam kung anong klase yun, either man-made object or artificial na mga pan. UFO yun. Ayon kay Christian, gabi-gabi raw itong nagpapakita. Kaya nag-abang ang aming team. Maya-maya pa, meron ngang nagpakita sa kalangitan. Ayan po, yung makinang po na yan. Pang-apat na araw na po namin nakikita. Hinalaan ko pong UFO. Pag pinicturean nyo na po siya, pag zoom, may parang itim sa gitna. Ayon sa resident meteorologist ng Pag-asa na si Jose Mendoza na siya ring nag-aaral kung meron nga bang mga UFO. Yung kasi pinakita sa akin ng una, cellphone kasi yun. Sabog yung image hindi siya concentrated. So yung pinakita sa akin video, maganda na yung kuha. Crisp na yung image, buo na siya. Nakatingin yata siya sa may bahagi ng Western Horizon. So nang i-analyze natin yan, base doon sa accounts ng mga witnesses, halos stationary siya doon sa lugar na yun. Hindi ito UFO. Isa siyang planeta. At yun na yung planetang Jupiter. Kung wala si Venus, siya yung second brightest in the sky. Visible siya kahapon. Itong point of light na maliwanag, walang iba kundi si Jupiter. At least po, masagot na po yung tanong ko kung ano yan. Samantala, ang nakunang malaplato sa kalangitan ng Quezon, isa nga bang UFO? Ayon sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ang kakaibang cloud formation na nakita sa Sariaya, Quezon, hindi UFO, kundi isang uri ng ulap na ang tawag lenticular clouds.
Ang lenticular clouds, kadalasan daw nabubuo malapit sa mga bundok. Ang malakas na hangin, nakagugulo raw kasi sa mga kalapit ulap na nasa may bundok. Kaya nagkakaroon ng cloud formation na hugis saucer o funnel o malaplato. Bibihira naman kasi itong ma-form. Hindi naman everyday ay may makikita tayong ganoon. Etong lenticular clouds, posible din ho na sa isang spot or area lang ito nakikita. As much as possible, stay away from kung saan man yung location ng cloud na yun. Pwede po itong thunderstorm. Ano nga kayang meron sa ating kalawakan? May iba pa nga bang mga planeta bukod sa atin na meron ding mga nilalang? To see is to believe, ika nga. Kaya naman ang mga nakakita na raw naniniwala. Habang ang higit na nakararami sa atin, patuloy ding naghahanap ng katotohanan.